So, good day. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong mga triggers or yung causes, nagko-cause na ma-feel mo yung heart problem mo. Isa na dito, no, itong yung physical stress. Lalo't-lalo na ito pong mental and emotional stress. Yan, magkasama-sama yan. Yung physical stress ay maaari mo lang ipahinga. Pero yung emotional at mental stress, malaking dagok yan para sa karamihan sa atin, no? Lalo na yung may mga problema sa pamilya, sa kalusugan nila, at yung pati na rin yung problema sa pera, pamumuhay natin, ganyan. Ang daming mga rason para ma-experience natin yung emotional at mental stress. Lalo na yung emotional, kahit wala kang bugbog dyan sa labas ng katawan mo, yung mental mo, isip, at yung emotion, yung puso mo talaga, yan ang mububugbog. Sa mga emotional, madali pong magalit. Huwag pong pasobra kasi kayo din man magsasuffer. Pakalmahin po ang sarili. Sobrang galit ay hindi po magdudulot ng kabutihan para sa inyo. Lalo na po yung yung heart nyo ay dapat po talaga kalmado. Pati din po doon, no, sa mga taong nakaka-experience lalo na ng mga anxiety, depression, o yung po yung mga taong parang natatakot or may mga or may nakikita, naghahallucinate, or kung ano pang na-experience nila. Huwag mong pasobra kasi nag-aano po yung system natin. Adrenaline po natin ay nag-release po yan, no, ng mga hormones. So, huwag din po, pakalmahin din po yung sarili. Yan, manalig lang. Huwag talagang magpatakot anong mga nakikita ninyo or kung naiisip. Pati din po, no, yung sa sobra din pong last. Hindi din po mabuti yan. Lalo na may mga sakit sa heart ay huwag pong pasobra. Kasi natatamaan ang heart niyan kapag sobra-sobra din yung last na nararamdaman ng isang tao. So, dapat hinay-hinay lang. Paalalahanan lang natin yung sarili natin na tama na, wag na magpasobra. Wag nang masyadong isipin pa or masyadong mag-emote na ng mga negative thoughts or yung mga problema sa buhay. Lalo naman kasi yung iba, no, yung mga namatayan or ganyan. So, matagal or mga na-trauma, medyo hindi talaga madali. It takes time para makarecover sila. So, ganyan lang. Ikalma lang natin yung isip at yung nararamdaman natin. Ano na rin, no? Ito din, no? Yung tumataas din yung high blood pressure mo, pati yung cholesterol mo. So, itong dalawang to ay magre-refer ito, no, sa lifestyle, lalong-lalo na sa pagkain mo. Lalo na itong kung sa bad eating habit, yung palagi mong kinakain, yung ginagawa mo, yung mga oily foods, yan, pati salty and sugary foods. Yan, alam nyo na yan. Yan ang karaniwang nag-trigger po ng inyong heart problem na mas lalong lumala pa or yung maka-experience kayo, no, ng heart attack. So, ang pinakaano talaga dito, no, ay lifestyle change po ninyo. Para yung metabolic function ng katawan natin ay magkaroon ng progress, yan. Para ma-less yung cholesterol, kaya bababa po yung BP natin. Kung wala pong cholesterol, walang dumi po sa dugo, hindi na po mahihirapan yung heart natin. Hindi na po tataas yung BP natin. So, ito pa sa mga taong hindi nakakalam, yung mga mahilig din pong uminom ng cold water. Yung mga mahilig sa ice cream, yan, something cold, anything that something cold, yan, nakaka-trigger ho yan sa heart problem natin. Alam nyo, yung lamig ay isa siyang vasoconstrictor. Ibig sabihin, kino-constrict niya yung ugat. Yan, kino-constrict niya. So, pag makonstrict na yung ugat, hihina na po yung blood flow. Ganyan po. So, tandaan nyo po yan. Something cold na iniinom ninyo o kahit yun pong nasa malamig kayo na lugar, so matitrigger din po yan
at the same time magkukonstrict yung blood vessels ninyo. Kaya yung mga tao na nasa loob ng air-conditioned room, lalo na kung sa gabi or madaling araw, or yung mga taong nasa lugar na nag-i-snow, yan. Kahit sa atin nga, dito sa Pilipinas, inuulan lang tayo. Sobrang lamig. So, yung iba, hindi lang din yung pagkakaroon ng constriction yung problema, pati din po yung mga arthritis nila ay din po, matri-trigger din po. Kasi pag constriction, mahina yung blood flow, lahat ng area ng katawan natin na nakukulangan po ng oxygen ay sasakit po. Yan. So, next itong itong smoking. Yan. Alam niyo po yung pagpapanigarilyo po, sa hindi po nakakaalam, kaya po nag-high blood kayo or triggers ito or magko sa inyo ng heart problem kasi ang magtre-trigger kasi talaga kasi hindi siya magko-constrict yung ugat pero lalapot po yung dugo natin. Parang compare natin sa kanal yung ng mga residue ng sigarilyo kagaya ng mga nicotine at ng iba pang mga ingredient dyan, magkukuso siya na maglapot yung dugo. Parang kanal na madumi na punong-puno po ng dumi. So, yung dugo ay hindi na po makakadaloy. That's why makaka-experience ka na ng pagtaas ng BP o yung heart mo, yan, mamumroblema talaga. Kasi hina yung blood flow. Hindi na po makasupply ng oxygen yung dugo natin sa buong katawan kasi nagbabara. Better na i-listen talaga yung paninigarilyo. So, kung sa iba na kaya naman i-stop, dahan-dahanin lang, wag naman yung agad-agad. So, ganyan lang. At din yung iba din po, yung mga alcoholic drinks, ng mga taong mahilig uminom. So, better, lalo na po yung alcoholic yan. At the same time, malamig. Ganyan kasi yung mga umiinom. So, better less. Kasi yung atay mo din ang madadamage kung pasobra ka dyan sa alcoholic drinks. Yung mainam lang na inumin na kumbaga mas mabuti sa heart, yung red wine. Yan. Yung red wine, tsaka yung sa coconut sap, yung sa tuba, yan. Mabuti din yan siya sa baga. Pero wag nang padami. Sa lahat ng iniinom, kahit yung red wine, dapat lang, yung moderation lang, hindi yung sobra-sobra yung iniinom natin. Yan. Next, itong mga taong nag-overweight o nag-obese. So, isa din to, related din talaga to sa pagkain. Yan. So, doon yan mag-uumpisa sa pagkain. Kung mag-lifestyle change ka, yan, malilisin na rin yung cholesterol mo, yung weight mo, mabababa din yan. So, lalo na kung yung sa mga taong nagfa-fasting, yan. So, laking tulong yan para mabawasan yung timbang at yung katabaan. So, yung mga pati yung pag-inom ng mga may vitamin C, yan, mga citrus family, orange juice, calamansi juice, mga ganyan, lemon, or kahit yung pagkain mga guava, bayabas, yung related kasi niyang mga ganyan, grapes, mabuti yan sa heart, yan, saging, may mga potassium, mga pagkain na mga ganyan, or inumin, yan ang anuhin natin, sigihin, kasi mabuti po yan sa heart. Tsaka yung ibang mga pagkain, vegetable, fruits, yan, may mga properties yan na nag-aano ng nitric oxide, nitrates, na makakonvert into nitric oxide para magluwag yung ugat natin. Mga dilators yan. Kahit yung mainit po na tubig, isa din po yung vasodilator. Kaya pag uminom ka niyan, yung halimbawa, yung iba, mahirapang makahinga. So, i-shake mo lang yung kamay mo, tsaka uminom ka ng maligamgam na tubig. Yung iba nga, nilalagyan kunting asin. Pero kahit wala na, kahit kung mainit na tubig lang, para makahinga ka ng maayos. Yan. Kasi vasodilator, yung mainit na tubig, dinadilate niya yung ugat natin. So, at least makadaloy ng maayos yung dugo. So, makahinga ng maayos, makadaloy ng maayos yung oxygen. Isa na din po ito, ito lack of sleep. Yan, natitrigger po yan. Ay, lalo na po yung iba na naka-experience din po ng depression.
Yan, kung ano-ano na lang samot-saring mga idea o senaryo yung nasa utak, nade-depress po, hindi, magka heart problem yan later on. At pati hindi lang din po heart problem, pati din po yung sa mind nila, halos hindi na magkakaano na yan. Yung iba dyan, mababaliw talaga, lalo na yung mga sobrang depressed. Yung mga sa depression, emotional yan. So, ganyan yan, lack of sleep, magkasanga-sanga na yan sila. Din yun, no, yung itong mga tao na mahilig manood ng mga emotional movies or drama. Yan, hindi po yan mabuti. Kasi natitrigger po yung puso nyo. It's either lalo na yung nagagalit ka sa character dyan sa pinapanood mo. Yan. Yung iba, atakihin talaga yan. Yung iba nga, kahit yung sa mga nanonood boxing, ay nako, natutumba. Kasi yung iba sobrang excited, yung iba naman nagagalit sa opponent ng so yung mga ganyan talaga ay bawal po yan. So yung sa mga may heart problem po ay dapat yung pinapanood yung nagpapatawa sa inyo para yung happy hormone sa katawan nyo. Yan yung mabuti pa sa puso. Kasi kahit na yung drama natin sa bahay natin, sa pamilya, yung mga nag-aaway-away, mga anak, ganyan, laking trigger po yan. So, yun po dapat iwasan ng mga pamilya, ng mga anak. Kung magulang nila ay may heart problem po, yan, iwasan po talaga na lalo na mag-away-away dyan sa harapan nila. So, dapat i-discuss lang ng mahinahon. Ganyan. Ito din yung trauma. Maraming tao nakaka-experience niyan. O kahit anong klaseng trauma man yung naranasan nila, lalo na yung tragic, o may nadisgrasya, ganyan, namatay, sa pamilya, kilala, yan, sa mga mahal sa buhay, ganyan po yung trauma, yan. Later on yung kasi nadidevelop yan, heart problem, ganyan Yung iba nga, lalo na yung bata pa, yung experience ng magulang nila, na hindi nila makaya, or yung iba, consecutive, sunod-sunod yung nangyayari sa buhay nila, na halos hindi nila matanggap, yan, laking dagok yan sa pamilya. So overall ito, no, ng mga na-mention ko, yan, laking trigger yan sa taong para magkaroon ng heart problem or trigger na aatakihin sila. So maiwasan natin yung sa mga pagkain, yung mga bad eating habits natin ay mabuting baguhin natin. Yan. Instead na cold water, ang mahilig mong inumin, so alam mo na, so mas better kahit hindi man masyadong warm water o kahit mas tap water lang o normal temperature at least para hindi ka mag-experience ng pagbabara o pag-constrict ng ugat mo. Yan. So good luck. Sana may intindihan kayo na catch up dito sa sinabi ko. So sabay-sabay tayong lahat magpa-healthy. So blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.